guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Autobation. So ngayon guys, mayroon tayong i-share sa inyo kung ano yung dahilan bakit nagbabawas ng brake fluid. So bakit nagbabawas yung brake fluid? L300 ban to. So L3 nagbabawas ng brake fluid or clutch fluid. So yan yung isi-share natin sa inyo at paano tanggalin. So ito ko yung guys. So ito yung reservoir cap nya o reservoir tank. Mayroon na cover yan dyan, nakaganyan. So kaganyan dito nyo tingnan. Yan, slide. At yan, wala nang laman. So ano bang dahilan yan? Bakit naubos yung laman? So una, dito tumutulo sa clutch master nya. So ang clutch master nya at saka sa brake booster or brake, isa lang yung reservoir. Yan, yung mga hose dyan na naka bypass sa reservoir. So dahil dyan naubos, nagleaking. So nagleaking, naubos yung fluid at lumambot masyado yung clutch. So yan yung dahilan. So ito yung clutch guys, ito. So ganyan yung tatanggalin nyo. Ito yung bracket na to at saka yung housing na to. So ganyan kalaki yung tatanggalin ninyo dito na sobrang sikip. So una, tatanggalin nyo yung pedal, pero hindi ninyo mailabas to kasi bumabangga to dito sa may headlight. Dito pag atras to, ganyan bangga, so hindi ninyo mailabas to. Yan. Tapos itong pedal naman, ito hindi rin nyo mailabas to dahil bangga rin yung kabilang side. So ang ginawa ko niyan, kaya nailabas ko to unti-unti. Una, tinanggal ko yung spring, return spring nya. Sumunod, tinanggal ko yung brake clutch pedal nya. Ito, tinanggal ko. At tinanggal ko rin yung ito, nakatuhog ihi sa clutch pedal. Yan. Tapos tinanggal ko yung mga bracket ng hose. Yan, yung mga bracket dyan. 4 na pirasong bracket. Yan. Tinanggal ko. Kaya nailabas ko dyan. Tapos ito, tinanggal ko dito yung bolt sa flooring. Yan. At tinanggal ko dito yung nakatuhog para mahiwalay siya sa bracket. May bracket dun sa taas na kasama sa frame ng sasakyan. Yan. So senior cut lang natin dito para hindi maapektuhan itong wiring. Kasi kung magbabaklas tayo manubila, ito manubila, simula sa manubila, steering shaft, tapos mga harness, babaklasin natin. So may tendency na yung mga wire mahila, mapuputol, hindi nagagana. Kaya hindi na tayo nagbaklas, sinorkat lang natin. Pero ganun pa man, kahit magbaklas kayo, masikip pa rin. So masikip pa rin pagka yung binaklas ninyo yung steering column, shaft, tapos shifter rod or shaft. Pagka binaklas ninyo, nakaharang pa rin yung brake booster. So babaklasin pa ninyo yung brake booster. So yan yung proseso talaga sa original. Steering shaft, shifter shaft or rod, tapos brake booster bago nyo ma-access to. Yan yung ano talaga nya, procedure sa manufacturer. Pero dahil iniiwasan natin na yung mga wiring nya masira, mabatak, maputol,
hindi na natin ginawa, pinagtiyagaan na lang natin. Pero mahirap talaga, sobrang hirap. Talagang sabi nga nila mapapamura ka minsan sa sobrang hirap. So ito, nailabas na natin. Ayan. At ito nga ang problema. Ayan ang problema na yan. Tumatagas siya, oh. Sira na. Ayan, oh. Sira. So ngayon tatanggalin natin to. Check natin yung kit niya kung pwede pang repairin. Anuhan ang repair kit. So yun, sundan nyo lang guys video. So ito guys, nabuksan na natin. So ito yung clutch master cylinder nya. So nabuksan na natin. Ito naman yung clutch master piston nya. At saka ito yung rod. So bumili na pala si customer ng pamalit. Ito yung pamalit nya, repair kit. So mayroon ng ring, ito ring at saka washer. Dito ito yung washer, ito naman yung ring. Ito ring nya. So yan, ito yung ring nya. Tapos ito yung rod, push rod. Tapos ito yung washer. So dito may ring, lock, tapos walang push rod kasi mayroon na ditong existing. So ito yung bagong cylinder, piston. So yan. So ang problema nito guys ay